Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Umuwi si Dara na puno ng galit. Doon niya nakita si Megan, masaya at nakikipag-usap sa telepono. Nagulat si Megan sa reaksyon ng ina at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Dara na sa kanyang panayam ay biglang lumitaw si Minchi. Sinira ang kanyang pakiusap at nawala ang pagkakataon niyang makuha ang simpatsya ng mga tao. Namangha si Megan dahil sa kanyang pananaw ay nakuha na ni Dara ang simpatsya, kaya't hindi na kailangan ang ganoong galit. Sinabi niyang bumagsak na sina Minchi at Jenny at hindi na muling makakabalik si Jenny. Dito, inamin ni Dara na tulad ng minsang ibinagsak niya si Minchi, si Jenny ay ibinagsak din. Naging mapaghinala si Megan, iniisip kung sinadya ba ng kanyang ina nasirain si Minchi. Nakaramdam siya ng pagkakasala. Napagtanto ang mga salita ni Jessie na ang pagkakamali ng mga magulang ay hindi dapat ipataw sa mga anak. Kaya't tinanong niya ang ina kung ano talaga ang ginawa niya kay Minchi. Walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Dara ang lahat. Samantala, nakatanggap si Dara ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Pamilyar ang boses. Tinanong niya kung sino ang tumatawag. Nagpakilala ang lalaki. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at nagulat din si Megan. Agad na lumabas si Dara at tinanong kung paano nakuha ang numero at bakit siya tumatawag. Sinabi ng lalaki, hindi ba't sila ay nagkaroon ng relasyon? Magkasama nilang niloko si Dio. Bumalik ang takot ni Dara. Nangangamba siyang muling sirain ng lalaki ang kanilang buhay. Ngunit sinabi ng lalaki na wala siyang intensyon na sirain ang reputasyon ni Megan. Ang tanging nais ni Dara ay malaman ni Megan ang katotohanan. Ngunit kaya ba talagang ibunyag ni Dara ito? Samantala, nagulat si Minchi nang makita si Dara at ang lalaking iyon na magkasamang nag-uusap. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Minchi na maaaring niloloko ni Dara ang lahat. At ang lalaking nakita niya noon at ang lalaking naroon ngayon ay iisa. Nakikipag-ugnayan pa rin si Dara sa kanya. Hindi na kinaya ni Minchi ang walang katapusang paninirang puri ni Dara. Kaya't direkta siyang pumunta sa lugar kung saan nagbibigay ng panayam si Dara at pinutol ang kanyang mga kasinungalingan. Sinabi ni Minchi na lahat ng kasinungalingan ni Dara ay babalik din sa kanya, lalo na ang paninirang puri laban sa kanyang anak. Ngunit nagkunwari si Dara na siya ang biktima. Pagkatapos ng panayam, umuwi si Dara at sumabog sa galit. Sinabi niya kay Megan na tulad ng minsang ibinagsak niya si Minchi, ibabagsak din niya si Jenny. Nagulat si Megan sa pag-amin ng ina. Napagtanto niyang si Dara ang nasa likod ng pagbagsak ni Minchi. Hindi makatarungan ang lahat ng ginawa ni Dara upang matiyak na hindi na makakabalik si Minchi sa industriya. Kaya't nabahala si Megan na baka planuhin ng ina ang parehong bagay kay Jenny. Ngunit sinubukan niyang hikayatin ang ina na tigilan na ang pag-aaksaya ng oras at hayaan na si Jenny at ang kanyang ina dahil wala na sa kanilang panig ang mga fans, lalo na't lubos nang nasira si Jenny sa mata ng mga tagahanga. Bigla, dumating mula sa ibang bansa ang lalaking minsang naging kasama ni Dara. Nagulat si Dara at halos mawala ng salita. Nakiusap siyang huwag nang sirain ang kanilang buhay dahil payapa na si Megan at sikat na dahil sa pangalang Halari. Ngunit sinabi ng lalaki na hindi niya basta-basta tatanggapin ang pagkakait ni Dara sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam ba ni Megan kung sino ang tunay niyang ama. Nanlumo si Dara sa takot. Umuwi si Dara na nilalamon ng takot, iniisip na marahil ito na ang simula ng kanyang pagbagsak kung ibubunyag ng lalaking iyon ang katotohanan.
Samantala, nakita ni Minchi si Dara na nakikipag-usap sa isang lalaki. Nakilala niya ang mukha dahil noong kabataan nila ay madalas niya itong nakikitang kasama ni Dara. Noon pa man kumalat ang mga tsismis na kahit nasa piling na ni Dio si Dara, may kaugnayan pa rin siya sa ibang lalaki. Posibleng siya ang tunay na ama ni Megan, isang katotohanang hindi kailanman inamin ni Dara. Alam ni Dara kung gaano kasikat si Dio Halari, kaya labis niya itong minahal at handang ibigay ang lahat. Ngunit sa puso ni Dio, hanggang sa huling hininga, si Minchi ang pinakamamahal niya. Dahil dito, desperado na si Dara na itaboy ang lalaking iyon mula sa kanyang buhay. Ayaw niyang sirain nito ang buhay ni Megan dahil guguho ang pagkakakilanlan na itinayo niya para sa anak. Naging determinado si Minchi na tuklasin ang katotohanan kung sino ang lalaking iyon at bakit patuloy siyang lumilitaw kasama ni Dara. Samantala, dumadaan si Jenny sa matinding paghihirap. Paulit-ulit siyang umaakyat sa entablado, ngunit tinatanggihan siya ng mga manonood. Wala nang interes ang mga tao sa kanyang mga pagtatanghal. Nawalan ng loob si Jenny na puno ng luha ang kanyang mga mata dahil sa bawat pagkakataon ay nararamdaman niyang siya'y pinapahiya. Ngunit itinayo siya ng matatag ni Miss Vani, sinabing hindi siya maaaring tumigil, kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga kahit iilan na lamang ang naniniwala sa kanya. Samantala, nag-usap sina Jessie at Megan. Sinabi ni Jessie na labis nang nasasaktan si Jenny dahil sa kanilang mga kasinungalingan, kaya dapat nilang ibunyag ang katotohanan. Ngunit sinubukan ni Megan na impluwensyahan si Jessie. Sinabing hindi na kailangang magpakita ng awa kay Jenny dahil kung papipiliin, hindi kailanman makakapagpasya si Jenny sa pagitan nila. Kasabay nito, nakaramdam ng habag si Minchi para sa kanyang anak dahil tila guguho na ang buhay ni Jenny. Hindi sumuko si Minchi at nangakong palaging mananatili sa tabi ni Jenny hanggang sa makabalik siya sa entablado. Sinabi ni Minchi na hanggat may isang taong naniniwala kay Jenny, hindi siya maaaring lumayo sa laban. Hindi siya dapat matinag sa paninirang puri ni Dara at Megan. Samantala, labis na nalungkot ang kaibigan ni Jenny na si Sayumi, nakikita kung paano nahihirapan si Jenny at hindi na muling makabangon sa mundo ng musika. Nagsimula na ang pagkakawatak-watak sa Yumi Group, nagkaroon ng bitak sa kanilang emosyon. Nanatiling walang awa si Megan, walang simpatya para kay Jenny. Ngunit biglang nagdala ng magandang balita si Miss Vanna. Inanunsyo niyang interesado ang malalaking kumpanya na makipagtulungan kay Jenny. Ibig sabihin, matatapos na ang matagal na paghihirap ni Jenny at magsisimula ang kanyang pag-angat sa pamamagitan ng isang solo album. Nangako si Jenny na hinding-hindi niya bibiguin ang tiwala ni Miss Vanna. Matatag ding idineklara ni Miss Vanna na hinding-hindi niya iiwan si Jenny hanggang sa muli itong makarating sa tuktok. Samantala, tuwang-tuwa si Dara sa pagbagsak ni Jenny kasama si Megan sa kanyang tabi. Ngunit tila umiikot ang tadhana dahil bumalik sa buhay ni Dara ang tunay na ama ni Megan. Nagulat si Dara nang muling dumating ang lalaki, sinusubukang lapitan si Megan. Nakiusap si Dara na huwag nang guluhin ang kanyang anak. Ngunit sinabi ng lalaki na dapat malaman ng lahat ang tunay na pagkakakilanlan ni Megan dahil hindi siya tunay na halari. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.